Hello po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating mga viewers. Muli ako ang inyong madiskarting nanay and welcome back dito sa ating kusina. At ngayong araw lang ko excited na kayo. Tayo ngayon ay magbabahagi ng masarap na pang-ulam na pwede ninyong ihain sa inyong mga mahal sa buhay. Madalas ito yung in-order natin sa mga restaurant. Siyempre, mahal, no? Pero ngayong araw, ituturo ko sa inyo dahil napakasimple lang ng mga sangkap na kailangan natin dito at sobrang sarap. Siyempre, kasama natin ngayon ang Alaska na mas magpapakreamy at magpapalevel up ng ating timpla. Kaya wag na natin patagalin, tara na at atin nang umpisahan. So, para sa ating unang sangkap, meron tayo ritong chicken breast na ikakat natin palapad at hahatiin po natin sa dalawa. So, dahil makapal itong ating chicken breast, ayan. So, dahan-dahan lang po yung pag-slice, no? Para maiwasan kayo na masugatan, lalo kung matalim yung inyong gagamitin na knife. So, once na nakat na natin ng ganyan, ikat natin naman sa gitna. So, magiging dalawa. Then, pagtapos natin dito, gagamit tayo ng pang tenderizer. Ayan. So, ipopok lang natin or didikdikin lang natin gaya ng ginagawa ko. So, ginagawa natin to para mas kumapit sa loob ng laman ng ating manok yung ating mga pampalasa na ilalagay natin mamaya. So, once na okay na itong ating chicken breast, ayan. So, pwede natin ilagay sa isang malinis na lagayan at lalagyan natin ng mga iba't ibang pampalasa. So, una maglalagay lang ako ng konting paminta. Tapos, mag-add din tayo ng konting asin. So, bali ang sukat ng ating paminta is 1/2 teaspoon, then 1/2 teaspoon din po ng asin. Ngayon, dito maglalagay din po tayo ng mga 2 tablespoon ng oyster sauce. Then, gamit ang ating kamay, ay lalamasin po natin to. Kaya make sure na malinis at nakapaghugas po tayo ng ating kamay. So, nilalamas natin para mas kumapit po sa ating karneng manok yung ating mga pampalasa. Ngayon, maglalagay din tayo ng 1 medium size ng egg, paprika, 1 teaspoon, 1/4 cup ng all-purpose flour, then mix again. So, mix lang natin para kumapit dun sa laman ng ating karne. Then, pagkatapos po nun, ay imamarinate natin to ng mga at least 30 minutes bago natin i-fry. So, i-cover natin ng isang malinis na cling wrap and ilagay natin sa ating chiller. At habang imamarinate natin tong ating chicken, para sa ating chicken a la king, tayo naman ngayon ay mag-ready para sa ating creamy sauce. So, una meron tayo ritong mix na veggies. Then, meron tayong 3/4 cup ng grated cheese. 3 tablespoon ng all-purpose flour. 1 tablespoon ng minced garlic. Meron din tayong 1 medium size onion chop. 3 tablespoon ng butter. At syempre, hindi mawawala ang magpapakreamy at magpapasarap ang ating Alaska Classic Evaporated Filled Milk. Meron din tayong 1 teaspoon ng ground pepper. 1 piece ng chicken cube. At mag-add din tayo rito ng 1 teaspoon ng salt. Meron din tayong 1/2 cup ng tubig. So tara, ngayon ay mag-start na tayo magluto ng ating creamy sauce. So, napakadali lang po nito lutuin. Unang-una, ilagay na kagad natin ang 3 tablespoon ng butter sa ating mainit na pan. At habang tinutunaw natin tong butter, isusunod na kagad natin ilagay ang ating 1 tablespoon ng minced garlic. Then, mix lang natin. At dapat po katamtaman lang yung init ng ating kalan upang maiwasan na masunog yung butter at yung ating bawang. Isunod na rin ilagay ang ating sibuyas. At haluin hanggang sa makita natin na transparent na yung ating onion. Then, once na nag-transparent na yung ating onion, ilagay na kagad natin yung mixed veggies. So, hindi ko po nilahat. Nagtira ko ng kalahati. Mix lang natin. Lutuin lang natin to ng mga at least 1 to 2 minutes. Then, pwede na rin po natin i-add yung ating 3 tablespoon ng all-purpose flour. So, kung mapapansin nyo, yan po ay lalapot. So, huwag kayong mag-alala, no? Kailangan continuous lang ang paghalo at kailangan mahina lamang ang apoy.
So, dito maghahalo na po tayo ng ating water. I-add na rin natin yung 1 chicken cube. Then, mix lang natin. Continuous po ang paghalo para maiwasan na masunog yung ating niluluto. At may kita nyo na yan po ay lalapot. So, ayan. Unti-unti nang lumalapot yung ating sauce. So, ito yung magpapalapot po kasi yung ating nilagay na all-purpose flour. So, mix lang natin. Ito po ay napakadali lang lutuin. In just a minute lang, meron na kayong napakasarap at napaka-creamy na pang-sauce sa inyong chicken a la king. At hindi lang pang chicken to, kahit sa pork, pwedeng nyo itong gamitin. Or pwede rin kayong maglagay ng mga mushroom para mas palinamnamin ang inyong creamy sauce. Then, sa pagkakataon na to, ay pwede na din natin ilagay yung ating Alaska Classic Evaporated Filled Milk na 397 grams. At alam niyo po ba ng ating Alaska Classic Evaporated Filled Milk ay mayaman sa high in vitamin A, high in calcium, at source of zinc. So, isipin mo, hindi lang siya nagbibigay ng creamy, nagpapalinamnam ng ating lutuin, nagbibigay din to ng vitamins sa ating katawan. So, once na ilagay na natin, ay mag-add tayo ng ating paminta, then yung ating asin, at isunod na rin natin ang grated cheese. Then dito, imimix lang po natin at lutuin natin sa katamtamang apoy pa rin hanggang sa makuha natin yung lapot na nais natin para sa ating creamy sauce ng ating chicken a la king. Ngayon, pagkalipas lamang po ng ilang minuto, so ganito yung magiging texture ng ating creamy sauce. Huwag natin palaputin ng masyado dahil yan po kapag lumamig ay lalapot pa po yan. Kaya pwede na natin tong tanggalin sa ating kalan. So bali ililipat lang muna natin to sa isang malinis na lagayan at tayo naman ay mag-sosatay lang ng ating natirang veggies para pang side dish natin mamaya. So ito yung natira, nakalahati. So maglalagay lang po ako ng mga 1 tablespoon lang na butter. Then, sosotay lang natin to ng bahagya lang. Mga 1 to 2 minutes lang din po. Mag-a-add lang din ako ng konting pampalasa, konting paminta, then konting asin. Then, mix lang natin. So, saglit na saglit lang. 1 to 2 minutes. Pagkatapos ay pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan at ilipat sa isang malinis na lagayan. Ngayon, dito naman tayo sa na-marinate natin na chicken breast. So, pwede na natin tong i-fry dahil nababad na natin to. So, pwede nyo rin tong i-marinate ng mga 3 hours or overnight. Siyempre, mas matagal na babad, mas masarap. So, dito, kailangan lang natin ng isang malinis ulit na lagayan. Kumbaga, magmimix lang tayo dito ng 1 cup ng all-purpose flour. Then, meron tayo ritong cornstarch na 1/3 cup para nagbibigay lutong sa ating chicken. So, mix lang natin. Wala na tayong ilalagay na kung ano-ano pa dahil may lasa na yung ating chicken breast. So, pagkatapos natin ma-mix, napakadali lang nito. Kunin lang yung ating marinated na chicken breast. Ayan. Then, i-dip lang natin dito sa ating flour. So, kabilaan po hanggang sa ma-coat yung ating buong chicken breast. At dapat nakapagpainit na rin kayo ng oil. Kasi diretso po natin to ipa-fry. Ngayon, natapos na tayong mag-coat ng ating chicken breast. Ready na tong i-fry sa mainit na mantika. So, dahan-dahan po ang paglalagay para maiwasan na tayo ay matalamsikan. So, lutuin lang natin to sa katamtamang apoy lamang hanggang sa mag-golden brown ang magkabilang side. So, ayan, pagkalipas lamang ng ilang minuto, golden brown na.
So, pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan at maglagay ulit ng panibagong ipapry natin. So, ganun pa rin, lutuin sa katamtamang apoy lamang at wag pong lalakasan para hindi po mabigla yung ating pagluluto. So, kailangan ma-achieve po natin yung golden brown at dapat juicy pa rin yung ating chicken sa loob. Ngayon, natapos na tayong mag-fry ng ating chicken breast, pwede na tayong mag-plating. So, itong aking tinuturo sa inyo ay napakasimple lang at napakadaling sundan. Kaya, hindi mo na kailangan pang kumain sa labas at makatikim ng masarap na chicken a la king. Itong recipe na to ay pwede nyong pagkakitaan at pwede nyong ihain sa inyong pamilya na siguradong magugustuhan nila. Napakasimple lang ng mga sangkap, napakasarap, napaka-creamy at talaga namang panalo sa panlasa ng ating pamilya. So, tapos na tayong mag-slice ng ating chicken a la king. Siyempre, ito na yung ating creamy sauce. Ito yung magbibigay linamnam at magpapa-level up nitong ating recipe. So, maglagay lang tayo sa ibabaw. Wow! Kita ninyo, lumapot siya nung lumamig. Then, maglagay na rin tayo ng ating pang side dish, yung veggies na sinutay natin kanina. So, di ba napakadali lang, napakasimple lang gawin at siguradong magugustuhan po ng inyong mga kids. And for the last, maglalagay lang po ako ng roasted garlic sa ibabaw para dagdag aroma. So, ayan, di ba ganun lang kasimple magluto ng masarap at makreamy na creamy chicken a la king. Oh. Hindi mo na kailangan pang mag-order sa labas kasi ikaw mismo kaya mo nang magluto kasama ang inyong pamilya. At syempre ating titikman para mahusgahan. Pero po itong ating recipe na to is mas ni-level up gamit ang ating Alaska. So alam ko marami ditong user ng Alaska, no? Iba kasi ang binibigay na sarap at linamnam, hindi lang pang ulam, pang dessert, pwede rin to sa mga kakanin. Ang sarap ng chicken. Pati yung ating creamy sauce, panalong panalo. Nako, pag nasubukan nyo to at naihanda ninyo or naihain nyo sa inyong pamilya, panigurado ko, i-request na to sa inyo naman yung mga chikiting. Yung timpla niya, hindi nakakaumay. Hindi rin maalat. Sobrang sarap. Isipin mo, ang dami natin nagawa dun sa kalahating kilo ng chicken breast. So muli, ako po ang inyong madiscarding nanay. Alam ko excited na kayo i-try ito. At sana ay masubukan nyo dahil sigurado magugustuhan po ng inyong pamilya. So muli, ako po ang inyong madiscarding nanay. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at i-hit mo na notification bell para updated kayo sa mga recipe na kaabang-abang dito sa ating kusina. At mga recipe na mula sa Alaska na pwede nyong matutunan at pwede nyo pang pagkakitaan. Paalam!